Okay, good evening po sa inyong lahat. We are now officially live again in live streaming sa Facebook. So magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta po kayo sa araw po ng Monday this evening? So magandang umaga po, magandang tanghali, magandang gabi sa buong mundo. So again, we thank God for all the favor, for all the blessing, or andito naman po tayo sa God's plans revealed for this evening. We will continue our lesson, lesson 9 po tayo, So pasalamat for almost 2 weeks ata wala tayo, kasi tama nga yung sabi ng sometimes pag mawala yung if you will going to disconnect your connection, especially yung communication, yung conversation, or prayer life sa Ginoo, medyo ma-weekend ka, so but we thank God because you always there nang abuton gihapon kita, so pasalamat muna ka lawak ang grasya sang Ginoo, hindi matungkad, muna nga we thank God because of this plan of salvation, when we accept Him as our Lord and Savior. So every time mawala ka into the right path, He will going to kukunin ka pa rin, balik doon sa right path, Amen, into the path of righteousness. Kasi nga minsan siguro noong gisabi tawag sila kung puno ka panalangin, ma-weekend, because sometimes the more hindi mo maintindihan, the more ka nagapalapit pero He is a great God. He is the Almighty God. He is the Alpha and Omega, and He is supernatural, So we thank God for all the favor, for all the blessing every day sa ato niya kinabuhi. So Ryan Bizarro, good evening Pastor, and then Sharon Adventora. Good evening Pastor Dudes, God bless you po. So mayong gabi sa inyo tanan dira. So thank you for watching, and then so sa tanan pala ng mga men's, sa tanan ng mga LM, sa tanan ng mga youth, sa tanan ng mga member of the Bago Church. So kumusta ka mo tanan sa sining adlaw sang Lunes, kag sa tanan ng mga negosyo, sa tanan ng mga galing mga teacher dira sa United Pentecostal sa UPCCIS, if I'm correct. So malapit ng klase, so enrollment now is going on. So they accept now sa mga gusto magpa-enroll sa sina nga school, and we know and we believe for just a I think for almost more than 10 years na so we know kung ano yung produkto na talagang mga ginano sina sa school, and we thank God that hangalindra ang mga estudyante na talagang nag-excel sa kanilang sa kung saan man na school sila ngayon. So for this evening, without any further ado, I would like to I would like to share with you the Word of God according to God's plans revealed. So it is about it is napakaganda po ng mga ano na to, tawag nito, yung material na to, because it really establish yung faith mo, not only for the blessing, for the favor, for the healing, all of these things, all of those things ginagamit ng Diyos as an instrument, lalong-lalo na yung healing, para makita ng lahat ng mga tao
no? And then lahat ng mga tao noon nung nandito siya, no, in the flesh, no? Amen. So they hunt now, no? Kahit saan magpunta ang Diyos, they are seeking Him. And also talagang hinahanap yung presensya niya because of what? Because of the no? Because they are seeking or they try to know Him deeper. No, kung ano ba talaga ang magagawa ng Diyos, no? So, until now, andun pa rin, no? Amen. So, because of this miracle, because of this favor, because of this healing, or something deeper pa, no, na kanyang ginagawa, yun po ang talagang ang sinisik ng tao. So, hindi mo lang sinisik ngayon, yung blessing na yun, yung pabor na yun, but ano ba talaga, no? Ano ba talaga ang magagawa niya, no? Ano ba talaga, no? So, ganun po, no? We dig, no? Talagang tawag nito, we keep on digging, no? Mas deeper pa. No, kung ano ba talaga yung pinakabuod or what we call the essence, no, nitong word of God, no, for this God's plans revealed. So, kaya nga, no, punta tayo, no, sa God's plans revealed sa ating ngayon, topic ngayon. So, pray muna tayo. Lord God, the Father Almighty in heaven, Lord, we give you thanks and praises, honor and glory for this evening, and I ask, Lord, for anointing as I'm going to exhort your word for this evening, and also anoint all the ears of thy hearers, so that they will going to hear your word, and it really goes there, no, goes through there in the inner core of their hearts, and then they will feel your presence and also understand well your word. So thank you, Lord. Once again, we give you thanks and praises, honor and glory for this evening. So, salamat pala, no, kay Jessica Castor, kay Ma'am Jessica, no. So, mga kilala tagin niyo, no, sa una diri sa Pigawayan, mga Castor family, no. Kay Buyet, no. So, friend natin si Buyet, no, si Yongyong, sino ba? Madamo pa, no. So, halos na naman sa Pigawayan kilala natin. So, we thank God for all again, no. We thank Him for all the healing and also the divine protection, as well as His blood, no, who always covered us, no, sa tanan nga oras, no, sa tanan sa atong pagbiyahe, or sometimes mayroong hindi magandang marinig tayo, but we thank God that we pray that God will hid us into the shadow of His wings. So, tuloy tayo, no, sa aton nga tawag sini, sa aton nga topic for this evening. So, sabi nga, no, the supernatural changes which take place in our life. So, the supernatural changes. Ito no yung bago, no, nag-take place, no, sa aton nga kinabuhi. So, the new birth, which is the newly born again. No, ito 'yon, no, yung tinutukoy dito. Born again did not eliminate the sinful nature. So, this birth na sinasabi natin na born or newly born again Christian, hindi niya talaga, no, na-eliminate or na-alis, no? Hindi niya na-alis, no, as being sinful. Yung being sinful, yung nature natin, no, ng flesh na to. Dahil nandito pa tayo sa flesh, nakapatong pa tayo sa lupa, andito pa tayo sa mundo. So, no, the sinful nature, andun pa rin yan. So, but we thank God because of this word, no? Sabi nga in John chapter 65 or chapter 6 verse 60, sabi nga diyan the Spirit gives life. So the flesh, no, counts for nothing. So, itong itong laman na to, wala. Counts for nothing. And then, the words I have spoken to you are spirit. Kaya nga, yung binabasa natin dito, no, all the verses that we are
binabasa natin, they are spirit and they are life. Kaya nga every time sub-sub no? Every time mayroon tayong problema, hindi natin alam kung anong gagawin. So, sometimes marinig lang natin o mabasa natin doon sa Facebook, no? Yung mga Word of God, nagkakaroon siya ng buhay no? Nagkakaroon siya ng connection. So, hindi ka lang na-inspired or something, no? Parang ting na gano'n, no? Ang Diyos pala ay nagko-connect sa nagkaroon ng connection sa iyo, and then no, He's no, kung we are sensitive, no, sa mga bagay na yan, so, meron talagang connection. So, yun ang magandang balita, no? So, the Christian has two nature. So, tayo po ay mayroong dalawang nature, yung tao. So, ang tinutukoy dito, yung Christian na, yung newly born again. So, the flesh, sinful or carnal nature. Kaya nga maraming mga tao na sinasabi, no, kung ako ang mananalo, ganito, hindi lahat ganito. Pero kung manalo na, nakita yung pondo, no, nandoon talaga yung carnal no? Nandoon talaga yung sinful or carnal na nature ng tao. No? Iba na yung maiisip niya So, talagang makasalanan yung tao, talagang makasalanan tayo. So, iba na ngayon yung, basta makita mo ng punto no? And the Spirit, no? The new nature of the nature of God. So, dito, and the Spirit, which is the God's Spirit, new nature or the nature of God. So, no? When we receive the Holy Spirit, kasi nga, nagko-connect yan sa tabernacle And then the tabernacle, no? Nandun na ngayon, no? Nandun na ngayon sa may temple, no? Whereas the presence of God, no, behind that veil, no, nagapuyo, dwell. And now God wanted to dwell now. The temple now is the inner core of our heart. That's why we need to repent and be baptized in the name of Jesus, because He wanted to dwell in our heart. Okay, no? Para ngayon, siya na ngayon ang mag-lead sa buhay natin. Because alam niya, no, as being, no, in this flesh, no, wala tayong magagawa. No, without knowing about our God, no, through Jesus Christ, without hearing His word, without listening thoroughly, no, sa kanyang mga pulong, ano lang ang gusto ng nito? Ang gusto ng flesh na to? Sometimes sinasabi natin, ang daming problema, ganito, sa financial, ang laki ng mga babayaran. Pero kung nandun ang pera, because of carnal nature, because we are in the flesh, iba-iba yung gagawin mo, hindi mo ibabayad doon. Kundi, yung mga wants. Gusto mo mag-shopping, gusto mo ganito, pagkabalik mo ng bahay mo, no? Parang, sayang naman, sana pinayad ko na lang. Ganon ang flesh Or sometimes, may gagasta mo sa walang kwentang bagay. And then, pag uwi mo, wala na. So, no, ganun So, pero, no, by hearing the Word of God, sometimes God, no, giving us, no, how wisdom, no, how to dispense, no, our finances. So, tuloy tayo. So, sabi niya, no, we can read it, no, the nature of God, we can read it in Galatians chapter 5, verse 16 to 18. So, if he follows the flesh, he cannot live an overcoming holy life pleasing to God. So, kung yung flesh, yung ating ifa-follow, kung ating sundin, so we cannot live a holy life pleasing to God. We cannot please God. Kasi kung carnal ka, saan man gusto mo? Yung gusto mo na marinig, yung kung anong balita ngayon, ano ba nangyari ngayon, ano ba ang, no, di ba? No, kasi kung nandun ka lang nanonood ng TV, ano ba problema doon? Kasi yung interesting doon, no, yung mga mag-asawa, nag-aaway, nag-aagawan sa isang lalaki, di ba? So, yun naman ang gusto ng flesh No? Pero, no, if you receive the Spirit of God, iba naman yung gusto mo. Nagkakaroon ngayon ng ng away between your carnal nature and also the spirit that is within.
No? We can read it in Romans chapter 7, verse 21, 8, 12, verse 13. No? If he follows the Spirit, he can enjoy a life of victory over sin. Kaya nga, itong kasalanan na to, dahil sa kasalanan, ang daming problema. Wala sanang problema eh. Wala sanang sakit, wala nang kahit na anong bagay, wala. Dahil nung ginawa ng Diyos, ang tao, bago niya pinurma, kasi ginawa niyang tao according to His words din eh. Pinurma niya lang according sa kanyang kamay. Pero before, now He planned, now na gawin yung tao, now sinabi niya yon that we will make man with my own image, in my own image and likeness. Kaya nga ginawa niya lang lahat ng bagay bago niya ginawa ang tao. Para wala nang problema ng tao. But because of sin, kaya marami tayong problema. So, but we thank God because of the gospel of grace or the gospel of Christ or the grace, no, hindi mo matalaga, no, kahit na anong problema, ang daming kasalanan, ang dami ring grasya. Amen. So, the work of the flesh. The old man's evil deed are called the work of the flesh or the acts of the sinful nature. So in Galatians chapter 19, chapter 5, verse 19 to 21, now the work of the flesh are evident, which are, ito po yung work ng flesh, which are, ang dami, adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, no? Akala ko noon yung sorcery, hindi ako naniwala doon, totoo pala eh. Yung mga witchcraft, yung mga mangkukulam, no? So, hatred, contentions, jealousies, outburst of wrath, no? Selfish ambitions, no? Dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, rivalries, and the like, of which I tell you beforehand, just as I also told you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. So, kung nabubuhay ka ayon sa mga ganitong klaseng pamumuhay, hindi ka talaga makakapasok sa kaharian ng Diyos. According to Galatians chapter 5, verse 19 to 21. So, it is very clear. No? Amen. So, dito po, no, ni-define po dito kung ano po yung adultery, ano po yung fornication, no, about the work of the flesh, no, which are the evident. No? So, definition about adultery. Ano ba tong adultery na to? Sexual relation with someone other than one's spouse. So, klaro, no? Sexual relation, no? Outside marriage. So that is adultery. And then fornication, any form of sexual interaction when a person isn't married. No? Pag hindi ka pa kasal, no? Nagkakaroon ka ng sexual intercourse, no? Na hindi rin kayo kasal, no? About these things, so that is fornication. That is, no? The work of the flesh. That is a carnal nature. No? Amen. Yung kasalanan din. No? Any physical, no? Sabi dito, any form, no? Or next, uncleanness. Ito yung any physical or moral impurity. Yung karumihan na ginagawa natin, uncleanness. No? Especially, sabi nga dun sa Proverbs, na dapat ingatan natin yung ating pangalan, yung ating apelyido, kasi pag madumihan yan, magkakaroon ka ngayon ng mali. No, hindi lang ikaw, no, every time marinig yung apelyido mo, no, halimbawa, corruption, or something, no, isa sa mga bagay nito, adultery, fornication, ano pa ba, no, ang dami, no, or murder, no, lahat yan, no, pagmamansaan ng imo pangalan, ang imo apelyido, hindi lang ikaw, bisan ang bilog nga apelyido mo. No, ang ila mabutang dayon sa ila isip atong mali mo. At hindi lang yan, it will going to hangtod pa, no, sa mga generation to come.
Yun pa rin, no? Yun pa rin ang malagay sa isip nila. So, and also lewdness, no? Kahalayan, any filthy, lustful pleasure. So, idolatry, no? Idols that are prayed to, ancestor worship, or anything that is given a value above God. So, idolatry, no? Hindi lang po. That's why, kaya nga, no? Kaya nga, even the government, no? Mayroong mga against the government. So, anong pinagbabasihan nila? Di ba? About this communism, no? About Marxism, that is an idolatry. So, no? Yun ang sinusunod mo no? And also, even your ang imong kinabuhi, no? Kung talagang ina-idolize mo rin, no? So, that is, you idol also yourself. So, hindi rin maganda. Or something, ina-idol mo rin yung mga rockstar nila. Ano pa, no? So, hindi lang detalyado. Alam mo kung ano ang kanilang buhay. So, that is part also, no? Of being, no? As being idols, no? Amen. So, hindi lang, no? Idols na as graven images, no? Na talagang sinasamba natin. Or even, no? So, ang dami. Kaya nga mahirap Mahirap. That's why we need, no, to receive the Holy Spirit of God. Because it is the Spirit who will going to give us wisdom and also to open our mind about these things. Because He will reveal to us what is the truth of this life. Amen. So, tuloy tayo. So, sabi niya, no, such as a job relationship, money, no, sorcery also, any type of divination, mediums, or anything that deals with knowing the future of witchcraft. So, itong medium, ito yung mga spiritista. So, marami na sinasabi yung spirit niya pupunta sa kanya. Pero, no, if your spirit is the Spirit of God, He cannot, no, na hindi siya makalapit sa iyo. Because, no, one time in our life, naka-experience kami. Every time lumapit kami, nagpalayo. No? And then, no, nung inimbitahan siya uli, no, imbitahan siya, no, hindi kami nag-invite sa kanya, ayaw niya na, no, takot siya. No? Because he knows what is the spirit that is within you. Kasi nga, in time of King Saul, no, na talagang naganap siya ng spiritista because he wanted to magkaroon ng tatawagin si Prophet Samuel. That is very crucial. Di maganda yun, baka ibang spirito yun. So, kaya nga, no, kaya we should always examine kung ano ba talaga ang spirit, no, na nandyan sa bawat isa. So, amen. So, sabi dito, at hindi lang yan, even contention. So, witchcraft, bilong pa rin yan ang no? Witchcraft, bilong pa rin yan yung mga, yung kahit na, no? Di ba? No? I'm sorry, pero, yung mga, basta, contention. So, quarreling, dissensions, arguments which are cause division. No? Just like, for example, in the time of Paul and also Silas, no? Maraming doon mga ginagawang graven images, no, or something sa atin ngayon, no? Ang daming lucky objects. So, no, andun nakabase yung faith mo. So that is part also, that also belongs to witchcraft. No? And also yung carnal nature, no? The work of the flesh, yung contention, quarreling, dissension, arguments which cause division. Amen. So, nung nandun ka, hindi lang sa church or even in community, you become now a liability, no? Hindi lang sa work or a company or even in community, even in the church. Ikaw yung namumuno, pasimuno lahat ng mga chismis. Di ba? So,
nagkakaroon ng quarreling, nagkakaroon ng argumento, nagkakaroon ng samok, no? No? Because of this. So, that is the work of the flesh. No? Carnal, no? Heresies, false teaching, etc. That's why, no? We should always, no, examine also kung ano ba talaga ang the very essence, no, ng tinuturo. No, kasi nga, no, wala naman tayong doctrine dito. The very doctrine that we are sharing is all about, it's all about the Bible. Nothing more, nothing less. So, no, kaya nga, no, sabi nila, no, outside, no, sa sinang mga butang, so wala na tayo diyan. So, drunkenness. Itong drunkenness, becoming intoxicated with alcohol, no, rivalries, drinking, taking drugs, or anything else that causes a person to lose control of themselves. So, itong drunkenness, andito na lahat yan, no? Lahat yan, no? Itong tawag nito, yung addiction, sugal, no? Lahat yan. Kasi kung addict ka sa isang bagay, hindi lahat ng bisyo handa naman eh. No? Di ba? So, you are intoxicated sa sining mga bagay. And it is very hard. No? So, hindi lang ikaw, or even the whole family, or even you become now, no? Toxic ka na rin. No? Magiging ano ka, no? Pabigat ka. No? That causes a person to lose control of themselves. Kasi nga, no? Ito yung gusto ng flesh. No? So, it is very clear, no, na yung lahat ng yan, it is because of the work of the flesh. No? Sa aton. That is a carnal nature. No? Kung wala tayo, no, sa Espiritu sang Ginoo. So, Jeremiah, no, sabi dito, some people say, I am basically pretty good and God knows my heart. No? It is very important for us to realize that the only God can make us good. Kasi nga sabi, no, one time yung isang a young fellow, no, he directly, no, na sinabi niya sa Diyos, no, sa ating Panginoong Hesukristo, na sinabi niya, no, maayong basta something, no, mabuting guro, pero sabi ng Diyos, only God, no, ay mabuti. Because wala tayo. No? Wala tayo. So, it is very important for us to realize that only God can make us good. Yung pinakamabuti sa atin, wala yung trapo yun. No? Why we are saved? Why we are saved? Because of the righteousness of our Lord Jesus Christ. It is not in our own. It is because of the grace of God. Amen? We cannot think that we are right or righteous with ourselves. Amen. In Jeremiah chapter 17 verse 9, the heart is deceitful above all things. So, ibig sabihin, itong heart na to talagang mandalaya. No? Mapanlin lang. Sometimes nga nagsasalita tayo, very clever. No? Na parang tinatabunan natin ang aton yung mga weakness, ang aton nga mga something hindi maganda sa buhay natin, no? Parang talagang ginagawa natin, ganito ako, para masabi nila na na talagang magaling ka, pero deep inside parang may tinatago ka lang. Parang ginagawa mo lang yun para sabihin nila ganito ka, di ba? So, no? Kaya nga undesperately wicked, who can know it? So, mapanlin lang, no, yung heart nito, no? The heart is deceitful above all things. So our heart, our desires, emotion, and human will try to deceive us. Kaya nga in times, no, of decision making, no, hindi lang sa trabaho, in a family, in business, no, kailangan yung decision making mo according to the Word of God or according to what is, no, yung regulasyon. Kasi if you decide
naara ka sa emotion, talagang mali yun, no? Sometimes nga mag-decide ka, dito ka sa pinakamasadya mo no? Sadya kayo ka, and then nag-decide ka, and then, nag-plans ka, malaki yung gi-plans mo, no? Dahil masaya ka ang dating ng panahon, no? Parang, bakit ko nagawa yun? No? Or sometimes, lugmok ka, no? And then, no? Somebody told you, ito na bang gawin natin? Ito na ba? Oh, sige, yan na. Di ba? So, sometimes we will decide, according to what is, the instruction talaga. What is, talagang mayroong kakibat talaga na pinag-iisipan talaga. So, sabi in Mark chapter 7, verse 21 to 23, "For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts." From within, out of the heart. So, into the inner being, the very center of our being, proceeded evil thoughts, adulteries, fornication, murders, theft, covetousness, wickedness, deceit, lewdness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile a man. So lahat yan, hindi naton may tago na ara gina sa aton nga tagipusoon. Kay kung may ara lang nga bala ning isip ta, tanan nga mga kalaban ta, siguro pusilot ta, kung may bala lang ning isip ta, bang. Siguro tanan nga kalaban ta na tangin ang kainggitan ta na pamusilot ta na. So, it's true. Totoo yan. So, Isaiah 64 verse 6, "But we are all like an unclean thing, and all our righteousness are likely filthy rags." So, tayo mga tao, para lang tayong trapo. Minsan, kung hindi talaban, edi higutan. Para tang tayo. Anytime, madudungisan. So, we are just like filthy rags, with all fade as a leaf. And our iniquities, like the wind, have taken us away. Amen. That's why, kung gaano man nagkamali tayo, marami tayong kasalanan, every time we hear the Word of God, every time we seek His presence and ask forgiveness, it is the Word of God throw for asking forgiveness, throw His blood, malilinis na naman tayo, and justified by His name. Wow. So sabi dito, Romans 7:89, "For I know that in me, that is in my flesh, nothing good dwells." So wala gid sa maayo, sa sining kinabuhi, sa sining unod, wala gid. Kung wala ang Espiritu sang Ginoo nga nagadwell sa aton tagipusoon, wala gid. Amen. So, wala gid, "For to will is present with me, but how to perform what is good, I do not find. For the good that I will to do, I do not do. But the evil I will not to do, that I practice." Kung tong gusto mo ang tama, hindi mo mabuhat, something hindi mo gusto, pero kung tong mga hindi mo gusto ko to, pero tong gusto mo baton, tong hindi mga mayo. Amen. So, but the evil I will not to do, yun ang mga bagay na hindi dapat mo gusto, pero yun ang ginagawa mo. Now, we must not trust our own way, thoughts, or reasons. We can only trust God. So, in our life, in our decision-making, in our children, in our future, everything, in our work, wala, lahat. Kaya nga sabi niya, sa lahat ng bagay, we should acknowledge God in everything we do, so that He will going to make our path
straight. So, as being now a Christian, a newly born again, or a born again Christian, or being matured sa pangalagad, we need the Spirit of God. It is the Spirit of God, no, will lead us. Kaya nga mahirap as being a Christian, wala ka ng prayer time, no? You will lose your connection, your conversation, your communication to the supernatural, to your God, no? To our Lord Jesus Christ. Talagang mawawala ka. Talagang manghihina ka. Talagang pupunta ka talaga sa flesh. Kaya nga mahirap eh. Mahirap kasi ang nakapalibot, andyan lahat. Ang nag-iinuman, nandun yung mga barkada mo, nandun lahat. No? Wow. That's why we are not perfect. Pero, now, we know the truth. We cannot deny it to ourselves. Talagang magkakamali ka talaga. Dahil alam mo na yung katotohanan eh. No? It's already been. Kasi sabi ng Diyos, I will put my law in their heart and write it in their minds. So wala ka talagang kawala. Okay, no? Ewan ko lang. Kung hindi mo narinig, hindi okay lang. Parang ganun ang sinasabi. Pero hindi pa rin eh. No? Because, no? Tuloy tayo. So sabi niya, we cannot think that as long as we are doing right, we are living right with God. No? We cannot think that as long as we are doing right, we are living right with God. We must be led by the Spirit and develop the spiritual things of God, allowing Him to transform our life. So, no, this carnal nature that we have, itong makamundo, no, itong atin na nature natin as being a sinful nature, ang makatransform lang dyan ay ang Espiritu sang Ginoo who will lead us into the whole truth. Amen. So, the very great, no? Sabi nga, the great miracle that will happen in our lives, ito yung pag-transform, the transformation. No? Kasi mahirap eh. Healing, blessing, favor. No? Kung faithful ka, andun yun. Pero, ang una talaga, kung paano ka mag-transform, paano ka kasi kung ano lang, kung every January, sabihin mo, magkakaroon ako ng New Year's resolution. Siguro okay lang ang Tangton March, no? Pero pagdating ng panahon, without the Spirit of God, you cannot. No? How many times, no? Ginagawa ko yan, no? Pero mahirap because kung gusto mo na mabago yung buhay mo, talagang iiwanan mo talaga. Hindi yung bisyo. No? Hindi lang yung bisyo pala. Hindi lang yung bisyo, pati barkada mo. Pati yung friend mo. Kasi habang umuupo ka, kasama nila, no? Talagang pag nandun ang baso sa tubakan mo, wala. No? Yun. No? Yun talaga ang dapat. No? Kasi pag sinabi mo, no, ayoko na, no? Pero, you need, no, to be transformed, no, through by the Holy Spirit. So, tuloy tayo. So, sabi dito, the fruit of the Holy Spirit, Galatians 5:22-25, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such, there is no law. And those who are Christ have crucified the flesh with its passion and desire. If we live in spirit, let us also walk in spirit. Kung doon na po tayo, no, we receive now the Holy Spirit, hindi lang tayo, kundi we should walk, no, our life, no, through, no, the instruction of the Holy Spirit. No? Ano ba ang Holy Spirit? No? Paano ba natin malaman? Pero sabi niya kanina, the Word is Spirit and it gives life. So,
every word that been written in the scripture is spirit. Amen. According to the book of John. And that is true. Kasi nga buhay eh. There is blood. No? In the New Testament, it is a covenant by blood. Kaya nga buhay eh. Ano ba ang nagbubuhay, nagbigay buhay sa lahat ng mga internal organs ng tao, halin sa may it is the blood. That's why life is on the blood. No? A bowl of blood lang ang aradra. Pag ma-drain ang lahat ng dugo, wala na. Tapos. No? So, amen. So against such, there is no law, and those who are Christ have crucified the flesh with its passion and desire. Kaya nga, all this carnal nature, all these fleshly things in our life, no, we should be, no, we will give it or cast it into the hands of God. We nailed it, no, ipako natin yung mga bagay na yan, yung hindi magabandang desire na yan ng ating flesh. And we will receive na dapat ang kanyang balaan ng Espiritu. No? Amen. So, the fruit of the Spirit grows in our being as the fruit grows from a fruit tree. No? Makikita din yan. Kagaya din ng isang puno. Halimbawa, isang puno, unti-unti, na lumalago, lumalaki hanggang hangtod niya siya magbunga. So, ganun din. As a newly born Christian, unti-unti, dinidiligan tayo ng throw by preaching the word of God, by keep on hearing and hearing the word of God. Talagang dinidiligan tayo para magtubo hangtod makita ang bunga. So, ano ang bunga? Sang Espiritu, sang Ginoo, it is kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, long-suffering, joy, peace, and love. Kaya, as being a Christian, led by the Spirit, or walk in the Spirit of God, we can discern now kung ano ang mayroon sa isang tao. Makita mo sa kanya, ganun yung pananamit niya, ganun siya magsalita, ganun. So, we can now discern kung anong klase ang meron siya. Di ba? So, kung makita mo, nandun yung kindness, nandun yung goodness, faithfulness, yung gentleness, self-control, it means the Spirit of God now dwells in him. So, sabi dito, it takes time for the Spirit to bring its character and attitude into our lives as it also takes time for the fruit to grow. But the longer that we live as a born-again Christian, the more He changes our desire to His desire. So, unti-unti na yung mga desire ng fleshly, sang aton kinabuhi, sang aton unod, ang gusto lang naton permi, atong mga di ba? Adultery, mga fleshly nga mga butang, mga vices. Amen. So, unti-unting mawawala yan. Unti-unting mawawala. Hindi naman, pero unti-unti talaga mawala. Iba. Yung iba. Talagang pagkabukas, wala na. That's a miracle. That is a great miracle. Pero mayroon din unti-unti. Di ba? So, it means makikita mo na yung desire mo as fleshly desires, mawawala. Yung gusto, ang hindi mo gusto, yun ang gusto mo. Di ba? Dati ayaw mong pumunta ng church. Dati gusto mo lang pumunta, magporma. Suot yung magandang damit, yung magandang relo, yung magandang earrings, yung makita lang outside. Yun lang gusto mo. Or gusto mo makita ka lang, nagsimba ka, holy na siya, di ba? Pero, if you lead by the Spirit, sometimes ang layo, 12:00 ang gabi, kung may simba, pupunta para lang magsimba. Wow. Because there is connection. Because that is the work of the Spirit of God.
in our lives. Because you are not now living sa imo nga kagaulingon, kundi you live now according to the Spirit. To the Spirit of God. So the things we hated, yung mga bagay na hindi natin gusto, we now love, and the things we once loved, we now hate. At itong mga hindi natin gusto, amo na itong gusto natin, itong mga spiritual nga bagay, pero itong sang-una, gusto-gusto natin, hindi na natin gusto. No? Sometimes, no? When you talk now and someone, yung dati mong mga kaibigan, huwag lang kayo magalit, no? Yung mga dati mong kaibigan, no? Na talagang puno ng puno ng tawag nito. Yung mga bad words, yung mga, sometimes, no? Parang hindi na, you will not allow, no? To allow it. No? Kaya medyo alangan ka. Because you are now, doon mo makikita ngayon na iba na yung gusto mo. Amen. So, what a miracle! Kung mangyayari yan sa'yo, that is a miracle. That is a great miracle. No? Yung transformation, yung pagbago, that is the greatest miracle na mangyayari sa buhay mo. And then papasok yung healing, yung favor, yung blessing, yung joy, yung happiness. No? Amen. Or sometimes, andun ka na sa grasya. No? Matagal ka na, you are matured enough. No? Ang tagal mo na sa church. No? Kung mawawala ka naman into the right path, no? Lalabas ka, no? The Word of God, no? Will going to not only to refresh you, not only to remind you, but sometimes the Word of God will going to cross-examine. No? Whether your faith established pa ba o hindi na. Kaya nga yung carnal nature natin sometimes iba yung ano niya, yung tumbok niya. Pero we thank God, no, because of His words, talagang ginaliso ka eh. Talagang ini-inject tayo, ini-inject sa isip mo, sa tagipusoon mo na mali. So, sabi dito, we see the active replacement of the old with the new man. Wow. Halimbawa, allow me, sa akon, ako hindi magyapon ko, masiling, kung ako lang, alam mo, bago ta, sino mga bago sa aton, no? So, pasalamat ta, kay kung ara pa lang gyapon ta sa bisyo, siguro, no? Siguro, base wala na ta, base may sakit na ta, no? But we thank God because, no, nangyari sa buhay natin, at least, no, nagkakaroon tayo ng magandang pananaw, or sometimes, no, nagkakaroon tayo ng healing, no? That is a favor of God. That is a great miracle. No, in our own, no, wala. Ano bang meron? No, wala. Amen. So, tuloy tayo. Malapit na lang. 2 verse na lang. So, Ephesians chapter 5, verse 8 to 10. For you were once darkness, sabi ito. But now you are light in the Lord. So, dati-dati, dun tayo sa pinakamadilim na bahagi ng buhay natin, nandun tayo, na para bang, nandun ka sa, sa tubig na, nagagatinguha ka na lang, ginawa ka na, na hindi ka makagawas. No? Sometimes, andyan tayo sa madilim. But now, you are light in the Lord. Alam mo, yun ang pinakamaganda eh. Na when you receive the Spirit of God, the Spirit of God lead in your life. Mayroong hope. Sometimes, ang tagal ng trials, ng testing, but there is always
hope. There is always, panatag yung loob mo. There is always peace in your life. Wow. No? Mayroon nga nang testify na about the goodness of God, about the promotion, na hindi mo, no, sometimes magkakaroon ng problema, ang laking problema, no, hindi mo alam mo, no, sometimes you have to thank God for that. Why? There is a promotion. There is favor. There is blessing. No? After that, no, ng mga kabudlay sa imo kinabuhi, andun pala ang promotion niya. So, ano ginagawa ng Diyos? No? He wanted our faith, no, our heart to be stable. No? Kaya nga talagang madadaanan mo lahat. Sabi nga nila, may proseso ang lahat ng bagay para makuha mo lahat ng pabor. Amen. So, walk as children of light. Amen. For the fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness, and truth. Finding out what is acceptable to the Lord. Kaya nga, no, kung pupunta ka lang ng simbahan, no, yung titingnan mo lang, yung blessing, yung pabor, yung gano'n, no, yung healing. No. Pero the more na makuha mo yon, the more na ma-experience mo yun, the more na you will going to seek and to know, no, Him. You will hunt Him. No, parang talagang ginano mo siya. No, parang bang, no, talagang nagtatrabaho ka, na talaga bang nagninegosyo ka, anong gusto mo para magkaroon ng income, parang ganun yung gusto mo, no, na talagang hinahanap mo. So Romans chapter 8 verse 5, no, the last verse we had, for those who live according to the flesh set their minds on the thing of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. Amen. So, that is our word now for this evening. So, salamat pala no, kay Sharon Advincula, Ryan Pizarro, and then kay Ma'am Jessica Castor no, for this evening. At sa lahat po ng mga nanonood, salamat po, pasensya na. No, for 2 weeks wala, so medyo nag-stack up no ang utak. wala ka practice, no? Amen. So, but we thank God for His favor, for His wisdom, knowledge, and understanding. Most especially, now with the strength, no, and also the courage, and we always pray the boldness, and that God will give us, no, para tuloy-tuloy ang mga itong bagay. Kasi without this, ang daming pumapasok na hindi maganda. No? Even in your dreams, no? Mayroong mga bagay na hindi maganda. No? No? Kaya wala tayong magawa. Kundi, gagawin talaga kung ano ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Because sabi nga, before the foundation of the world, God has already called us. No? Amen. Because of what? Dahil kahit sino pa, no? Even you are the most, sabi nga, what is the use of being famous on earth when heaven doesn't know your name? So kahit makilala ka pa sa buong mundo, no? So what is the use of that? Kung sa langit, hindi ka man lang, no? Hindi man lang kilala, no? Kung sino ka. No, mahirap kung sabihin ng Diyos, no? Depart from me. Hindi ko kayo kilala. No? Amen. So, no, sabi nga, my home is in heaven. I'm just traveling through this world. So, sabi niya, one of the greatest evangelists, no, Billy Graham. So, the most important thing is the Word of God. The most important thing is the salvation, is the eternal life.
Kasi kung pag sinabi nating eternal, napakalawak eh. No? Itong mundo nito ay napakaliit. Hindi nga hindi nga mabilang eh. No? Siguro kung may maliit pa sa yabok, sobra pa. Pero yung eternity ay napakalawak. Walang katapusan. Wow. So, no? Gaano lang tadi? Naglabay lang tayo sa kalibutan. No, we thank God. No, nagkaroon tayo ng experience. So, that's it, for tonight. We thank God for all the favor, and I always pray, just like in Numbers chapter 6, verse 22 to 27, Jesus, or God told Moses to tell Aaron to bless her people. So, Lord Jesus, bless your people, bless all, everyone who is watching right now, and also keep them, and also may you enlighten them with your glory, and also be gracious to them, and also give peace sa ila kinabuhi. In the name of the Lord Jesus Christ, I pray. Amen. So God bless everyone, and good evening once again, and good night.